Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong magkakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Delia. Bueno, basahin na natin ang liham ni Delia. Dear Kuya Peles, matagal na rin po akong nakikinig sa inyong programa. At tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig sa inyo. Lumiham din ako kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Delia, 38 taong gulang at may 2 po akong anak. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Oh, kumusta naman ang kalagayan mo doon kay Tita Sonia mo? Nay, Bakit anak? May problema ba? wala naman po inay, kaya lang gusto ko na sanang umuwi dito sa atin eh. Bakit anak? Hindi ba maganda ang ipinapakita ng Tita Sonia mo? Hindi naman sa ganun inay, kaya lang nahihirapan na rin ako eh. Oh, anak, tiisin mo muna para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kaso po inay, nahihirapan na nga po ako. Paano kaya ito anak? Hindi ka namin kayang pag-aralin ng itay mo. Inay, Talaga bang hindi mo na kaya anak na tumira kina Ate Sonia? kung hindi ko lang kayo naisip ni tay, talagang suko na ako inay. Mas lalong lumalala yata ang sakit ng tatay mo anak. Yan nga po ang iniisip ko eh. Si itay, gusto ko siyang gumaling. Sana anak, gumaling pa siya. Bakit po inay? Bakit po? Itay, kumusta na po kayo? Anak, ito, medyo mahina na ako. Ikaw, kamusta na? Ayos lang po ako, itay. Siya nga po pala, ano po bang nararamdaman ninyo? Huwag mo kong alalahanin, anak. Kaya ko pa. Itay, nahihirapan na po ako kina Tita Sonia eh. Anak, kung nahihirapan ka na, bumalik ka na rito. Itay, paano naman po ang pagpapagamot sa inyo? At isa pa, hindi pa po ako tapos sa pag-aaral ko eh. Kayo po ang iniisip ko, itay. Kayo ni inay. Kung nahihirapan ka na, huwag mong pilitin. Ikaw din ang kawawa, anak. Itay, basta para sa inyo, kakayanin ko po. Ang kaso, anak, hanggang kailan ako magtatagal? Medyo malaki ng gastos ng tita mo sa pagpapadialysis ko. Kaya ko naman po, itay. Gusto ko pa pong madugtungan ang buhay ninyo. Ikaw ang nagsasakripisyo, anak. Bata-bata mo pa. Huwag po ninyo akong alalahanin, itay. Dahil bata pa po ako. Ang aga mong sumabak sa mabigat na trabaho, anak. Isa pa, ang laki ng bahay ng tita mo, Sonia. At pagkatapos ikaw pa yung maglalaba, maglilinis. Kakayanin ko po, itay. Basta magpagaling kayo. At tulungan ninyo ang sarili ninyo para lumakas kayo kaagad. Oo, anak. Maraming salamat sa iyo, ha. Hindi ka nagsasawa sa akin.
Oh, nandito ka na palaan. Kumusta na ang itay mo? Mas lalo yatang nanghihinang itay, tita. Alam mo, sa totoo lang, medyo nahihirapan ang itay mo dahil mahirap talagang gamutin ang diabetes. Sana, tita, gumaling na ang itay ko. Sa panahon ngayon, walang imposible. Lalo na kapag may paniniwala ka sa Panginoon. Gagaling siya. Sana nga po, tita. Pasensya ka muna kung medyo mabigat minsan ang mga ginagawa mo dito sa bahay. Hindi pa kasi nakakahanap ng kasama dito eh. Okay lang po yan, tita. Kung wala kayo, paano na kaya ang itay ko? Kanino kami hingi ng tulong? Hayaan mo, kapag nakahanap na ako ng kasama dito sa bahay, hindi ka na mahihirapan pa. Pare, magpalagas ka para magsama pa tayo sa trabaho. Oo, pare. Magsasama pa tayo. Huwag kang mag-alala. Ang bilis ng mga pangyayari na pare. Oo nga eh. Hindi ko nga rin alam kung bakit sa ganitong edad ko eh. May diabetes na ako. Yan yung mahirap na sakit ng mga tao ngayon pare. Puro diabetes ng mga tao ngayon. Kaya mo, magpapagaling ako. Siya nga pala pare. May mga dala akong konting grocery at prutas para sa inyo. Salamat pare. Hindi ko alam kung paano ko makakaganti sa'yo eh. Huwag mo nang isipin niya pare. Importante ngayon, magpagaling ka. Oo pare. Para sa pamilya ko, magpapagaling ako. Paano pare? Hindi na ako magtatagal. May pupuntan pa kasi ako. Sige pare. Salamat ulit dito sa ibinigay mo. Wala nga naman pare. Basta, magpagaling ka. Ate Sonia, bukas na yung schedule ng pagpapadialysis ni Dindo. Sige. Daanan na lang ninyo ako dito bukas. Si Ann ate, saan siya naroon? Mamaya pang dating nun. Nasa school pa siya eh. Maraming salamat sa iyo ate at pinagtsatsagaan mo kami ng pamilya ko. Ano ka ba naman? Kapatid ko si Dindo. Kung ano yung pwede kong itulong, tutulong ako. Paano kung wala ka ate na tumutulong sa amin? Baka wala na si Dindo. Di naman mangyayari yun eh. May awa ang Diyos. Sana may lunas pa ang diabetes ni Dindo ate. May mga gumaling din, kaya lang medyo matagal ang gamutan. Hindi ako nawawalan ng pag-asa ate. At sana dumating na ang araw na yun. Manalangin ka lang. Walang imposible sa kanya. Basta may paniniwala ka, gagaling siya. Walang imposible sa puong may kapal, Delia. Sa pagkakaroon ng sakit ng aking asawa ko, ng diabetes, pati anak namin ay parang nasasakripisyo na siya sa pagtatrabaho. Namasukan siya kuya bilang kasama sa bahay ng hipag ko. Mabait naman ang hipag ko kuya. Kaya lang, lahat ng ginagastos niya sa asawa ko ay nililista din niya. Gusto nang sumuko ng aking anak kuya dahil nahihirapan na siya masyado. Minsan kuya ay Inay, wala na si Dindo.
Patay na siya. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Si Dindo po. Patay na siya. Nakausap ko pa siya kahapon at ang saya-saya pa niya. Nitong mga huling araw, inay, masayahin na siya. Dinala pa siya ng isa niyang kumpare. At dinalhan siya ng konting grocery at prutas. Anak, sadyang hanggang dun lang siguro ang kanyang buhay. Nakikiramay ako sa'yo, anak. Paano na kami ngayon, inay? Ngayong wala na si Dindo. Huwag mong sabihin yan. Nandyan pa ang dalawa mong anak. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan. Inay, ngayon sana ang schedule niya ng pagpapadialysis. Pero wala na siya. Tama na yan, anak. Talagang hanggang dyan lang ang buhay. Binigay siguro ng Panginoon sa kanya. Kaya tama na. Tanggapin mo na. Sandali lang, inay. At tatawagan ko si Ate Sonia na hindi na kami matutuloy sa pagpapadialysis ni Dindo. At malaman na rin ni Ann na wala na ang kanyang ama. Inay, bakit ninyo kami iniwan, Inay? Inay, bakit mo? Bakit? Wala na itay mo, anak. Wala na siya. Tay, ang sabi mo kung gagaling ka pa. Bakit ngayon bigla ko na lang nawala sa amin, Tay? Anak, anong plano mo ngayon? Ngayong wala na ang itay mo. Malaki pa po ang utang natin kay Tita Sonia, Inay. Pero ang sabi mo, nahihirapan ka na. Ngayon na wala na ang itay mo. Pwede ka nang umuwi dito sa bahay. Inay, hindi pa po pwede. May utang pa po tayo kay na Tita Sonia. Nakakaya naman. Pero, hindi ba't ang sabi mo, nahihirapan ka na? Opo, Inay, pero kailangan na bayaran ko ang utang natin kay Tita Sonia. Ngayon at nailibing na ang kapatid ko, Delia. Mag-usap tayo. Ate Sonia, Ano bang plano mo? Medyo malaki pa ang utang ninyo sa akin. Ate Sonia, ang sabi sa akin ni Ann kasi, nahihirapan na siya. Anong ibig mong sabihin? Ano kaya ate, kung kukunin ko na siya at pag-iipunan na lang namin ang utang namin na natira sa inyo? Ang problema kasi, hindi pa kami nakakahanap ng kasama namin sa bahay. Sino maglalaba at maglilinis ng bahay namin? Hindi ko naman kaya yon. Pati mga anak ko, hindi kayang maglinis ng bahay. Ate? Ang gusto ko sana, doon muna sa bahay si Ann, hanggat hindi niyo pa nababayaran ang natirang utang ninyo sa akin. Ate, naaawa na ako sa anak ko. Sugat-sugat na ang mga kamay niya sa paglalaba. Ang problema kasi, hindi ko pa napapaayos yung washing machine namin kasi nasira. Kaya nakikiusap ako, huwag mo munang kunin sa akin si Ann. Ano po? Yun ang sinabi sa inyo ni Tita Sonia? Oo, anak. Paano yan? Inay, sa totoo lang, ngayon ko lang po sasabihin to sa inyo. Kung minsan kasi hindi ako nakakakain eh. At pagod ako masyado dahil sa dami kong ginagawa. Ako lahat ang gumagawa.
utos ng utos yung pinsan ko. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi yan, anak? Dahil gusto ko pong gumaling si Itay. Kaya kahit na nahihirapan na ako, hindi ko sinasabi sa inyo. At isa pa, alaki pang utang natin kay Tita Sonia dahil sa pagpapagamot ni Itay. Umalis ka na doon, anak. Pagtutulungan na lang natin na ipunan ang utang natin sa kanya para hindi ka na mahirapan. Kawawa ka na. Hindi papayag si Tita Sonia, Inay. Hindi nyo alam ang tunay na ugali ni Tito Sonia. Babayaran naman natin kung magkano pa ang utang natin sa tita mo. Kahit na, hindi papayag yun. Alam ko na ang tunay na ugali ni Tita Sonia. Hindi siya papayag na aalis ako doon nang hindi tayo nakakabayad ng utang sa kanya. Buong akala ko, kuya, ay mabait ang bilas ko, kuya, dahil sa ganda ng pinapakita niya sa amin. At kaya lang naman kami pumayag na doon tumira ang isa naming anak dahil siya raw ang bahalang magpa-aral hanggang sa siya makatapos sa kuleyo. At nang magkasakit na ng aking asawa, kuya, ay mas lalong nadagdagan ng utang na loob namin kay Ate Sonia. At lahat pala yun ng kuya ay nililista niya. At nang namatay ang aking asawa ay mas lumaki ang aming utang kay Ate Sonia. Ang buong akala ko, kuya, tulong niya sa kapatid niya yun. Yung pala, utang namin. Pinag-aaral si Ann, kuya, kapalit ng paninilbihan sa kanila. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking nilapit na problema. Lubos na gumagalang, Delia. Alam mo, Delia, sa panahon ngayon, bihira na yung magkapatid na talagang nagdadamayan o nagtutulungan. Nakagaya ng inasahan mo. Tulad yan. Nakalista pala lahat yung mga ginagastos niya sa pagpapadaya, dialysis ng asawa mo. Yung pag-aaral ng anak mo, maaaring libre dahil may kapalit naman. Pero yung pagpapadaya, dialysis ng kapatid niya, hindi pala tulong kundi utang. Nakalista lahat. Kaya kawawa naman ang anak mo. Abay, kung makapag-utos pala ang kapatid niya, sobra pa sa kasambahay. Kung ituring, may kawawa yung anak mo. Alam mo, Delia, kung tutusin, kahit anong oras pwede mong kunin yung anak mo sa kanya. Kasi una, ang usapan ninyo, aaralin lang niya. Ang tita niya, yung anak mo, kapalit ng paggawa ng mga gawain bahay. Ngayon, kung aalis na siya doon, ibig sabihin, wala nang pananagutan siya sa anak mo. Dahil wala na siya doon. Ngayon, ang inaalala mo lang, yung tinulong ng kapatid ng asawa mo, yun ang nilista pala. Ng pagpapagamot sa kapatid niya. Utang pala yung lahat. Abay, pwede ninyong pag-ipunan yan at bayaran ninyo sa inyong bilas. Wala siyang karapatan na pigilan yung anak mo kung gusto na niyang umuwi sa inyo dahil nahihirapan na yung bata. May kung gusto nang umalis, kunin mo na. Sabihin mo na pag-iipunan nyo na lang yung utang ninyo sa pagpapagamot ng asawa mo. Pag-ipunan ninyo para makabayad kayo. Hindi yung sinasakripisyo ninyo yung anak mo. Napakabata pa para magtrabaho ng mga mabibigat na trabaho. Magawaing bahay. Naiintindihan mo ba?
Bueno, yan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Adelia. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.